What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Marami sa mga senador ang hindi pumirma dito sa ginawa ng BICAM na pag-alis sa pondo ng mga ahensya ng ating bansa, na pinangungunahan ito nila Tambalos Romualdez at Zaldico. Na ngayon malaking questionable sa ating mga senador kung bakit pinirmahan pa ni Bongbong Marcos itong panukala ni Tambalos na mas marami ang akap ayuda niya kaysa sa mismong mga ahensya na makakatulong sa mga ordinaryong mamamayan. Grabe. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kahapon nga lang may nagsalitang isang senador na itong akap ayuda ni Tambalos ay isang paraan ng vote buying, Dahil kung susuriin di man itong akap program ni Tambalos, walang mga nakasaad na mga specific details at project di umano. Na naging malaking question din kung bakit itong si Tambalos gusto niyang bigyan ng tig 200 million kada isa ang mga senado dito sa kanyang akap na yun mga kababayan. Binibili niya ang prinsipyo ng bawat isang senador. Grabe naman talaga. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Sen, alam niyo naman, katatapos lang po ng BICAM, ang daming mga government agencies ngayon na para bagang nalungkot, naiyak. Ano daw ba nangyari doon sa mga pondong dapat nakalaan sa kanila? Partikular na po ang DepEd, Santol. Alam mo, hindi lang DepEd na natapyasan, ay yung CHED natapyasan, Opo. yung PhilHealth ay natapyasan, pero pati ito nga hindi ko pa na masyadong nausisa, pati itong Philippine National Police. PNP po? Meron din, kaya may mga paliwanag naman kung saan nakapunta, pero ating malalaman sa mga susunod na araw yan yung mga nangyari doon. Sa BICAM po ba hindi kayo nag-participate, Sen? Kasali tayo, pero alam mo kung libo-libong pahina na yun, hindi mo na hihimay lahat yun. So, ganun na nga yung nangyari. Pero may mga paliwanag naman kung saan nilaan yung mga prioridad. At kahit sa DepEd, may paliwanag din yun, yung hindi nagamit na mga laptop na hanggang ngayon nabibili. Yun yung sa AKAP, ang alam ko dati, ang Senado parang ayaw nito. Pero napayagan niyo po, 37 yung hinihingi, 26 billion lang ang naaprubahan. Tama po ba? Oo, natapyasan. Kasi, alam mo, hindi naman talaga magkakasya ang budget. Lahat may pangangailangan. Wala nang ibibigay mo yan. Parang namamalengke yan May lahat gusto mong bilhin, parang gano'n. So, pinaprioritize na lang siguro kung saan yung talaga nangangailangan. Nasaan? Ang dito, Sen, pati Pangulo nagulat no? Kasi sa kanya ay kung siya ang masusunod, yung pondo ng DepEd ay hindi dapat binawasan. Ang sabi nga niya, titingnan natin at gagawa tayo ng paraan para ito ay maibalik sa DepEd, yung pondong nawala, Sentol. Ganun na, kasi may veto power din naman ng Pangulo, pwedeng ma-line veto. So, nasa executive na yan. Pero sa kabuuan po, di ba usually may bahagdan yan ng pinakamataas, education? Ayun ang nasa salig ng batas. Opo. Edukasyon, Opo. Pero sa kabuuan po ba, education pa rin ang pinakamalaki kahit na nabawasan sila ng almost 12 billion? Parang parang lumalabas si Public Works na DPWH ang naging mataas. Opo. Pag-usapan natin ngayon ang plano ng mga ilang senador na magsampa ng kaso sa Korte Suprema laban sa 2025 national budget once na pirmahan ito ng Pangulong Marcos. Siyam na senador ang hindi pumirma sa BICAM report. At most likely itong siyam na ito manggagaling ang magsasampa ng kaso laban sa budget sa Supreme Court. Okay, so binilang ko yung hindi pumirma, siyam. Si Senator Zubiri pumirma. Kailang sabi niya hindi daw niya nabasa lahat at may narinig akong statement niya na parang nabudol siya. Parang gusto niyang bawiin yung pirma niya. Kaya nagrereklamo ngayon. So, ayan, ang mga posible, narinig ko ng nagpahayag ng pagtutol sa BICAM report nito. Yan, si Senator Zubiri, Senator Pia Cayetano, si Senator Amy, si Senator Pimentel, Senator Bato de la Rosa, Senator Go. So ito, mga most likely, sana nga mag-join forces sila
na magsampa ng reklamo sa Supreme Court para ma-declare na unconstitutional yung budget na yan. Ngayon ko lang nalaman na pati pala ang DOST, yung Pag-asa, tinanggalan ng pundo para makabili ng bagong equipments sa radar para mas lalong ma-predict natin yung gaano kalakas ang bagyo, yung tubig. Napuperhisyo na tayo sa mga baha, kulang tayo ng warning equipments, tapos tapyasan mo pa ang Correct. budget ng Pag-asa. Ano ba yan? Grabe. So, Kaya nga wika ng taong bayan ang ginawang pagtapyas nitong si Tambalos sa mga budget ng ating ahensya anti-poor mga kababayan na mas uunahin nila itong ayuda na kanilang pamimigay para bilhin ang boto ng nakararami kaysa sa mga pangmatagalang solusyon na mayroon ang bawat ahensya sa ating bansa. Grabe. nakakadismaya na ang nangyari sa ating budgeting system, Ayun, PhilHealth, zero subsidy. Education, tinanggalan. AFP modernization, grabe. Ang tatapang nila na makipag-away sa China, sa West Philippine Sea. Ang gaganda yung mga promises nila na all-out support tayo sa armed forces, maglalaan tayo ng pundo para sa kapakanan ng sundalo, only to find out na tapyasan ng 15 billion ang AFP modernization. Ano ba talaga ang gusto ng gobyerno ito? Sapat na ba yung pag-increase ng subsistence or daily food allowance ng sundalo? Yun na lang ba? Magkano lang yun? Maliit lang yun, parang 2 billion lang ato yun. Less. Compared sa subsistence allowance, yung food allowance, compare mo sa nawala sa AFP modernization na 15 billion, to me, kawawa ang armed forces yung pagtapyas ng modernization fund na kailangan natin. Kung talagang gusto natin na maging self-reliant sa ating depensa, dapat ipakita nila through budget, hindi yung tapyas sila ng tapyas. So, sana po, ang mga minamahal naming senador, kayo na lang aming pag-asa. Dumulog po kayo sa Korte Suprema. Sana ang Korte Suprema naman mabilis na aksyonan ito para naman sa kapakanan ng mga pobreng mamamayan, lalo na sa PhilHealth, lalo na mga estudyante natin na tinapyasan ng budget, lalo na mga sundalo natin na nabawasan ng kanilang modernization fund, and then yung Pag-asa, yung radar, kailangan natin para makapaghanda tayo sa pagdating ng mga bagyo at baha. So, pakinggan natin itong balitang ito ng Net25, then mamaya magbigay tayo ng reaksyon. Sino-sino yung mga senador na posibleng dudulog sa Supreme Court para i-question ang constitutionality ng 2025 budget. Na mga senador sa Korte Suprema ang mga tinapyas na pondo sa higit sa 6 na trilyong pisong inaprobahang pambansang budget sa susunod na taon. Oras na malagdan ito ni Pangulong Marcos Jr. Iniyak naman ng mga mambabatas ang isa rito na zero budget para sa PhilHealth na anilay labag umano sa saligang batas. Si Man Corbera, may live report. Man. Alex, ikinukonsidera nga ng ilang senador na dumulog sa Korte Suprema para questionin ang ilang probisyon ng pambansang budget. Karamihan sa mga nagrereklamong senador na bulaga daw sa detalye ng budget dahil ibinigay ang mga impormasyon hinggil sa pinagtibay na pambansang budget noong pirmahan na mismo sa Bicameral Conference Committee. Dudulog ang ilang senador sa Korte Suprema para questionin ang detalye ng inaprobahang 2025 national budget na abot sa 6.352 trillion pesos. Yan ay kapag pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na isusumite sa kanya ng Kongreso at hindi ibinito ang ilang questionabling probisyon. Ayon kay Senador Pia Cayetano, paglabag sa batas ang zero budget para sa Philippine Health Insurance Corporation. Sa ilalim anya ng sin tax law, dapat 80% ng revenue mula sa mga tobacco products at mga sugar, sweetened beverages ay dapat ilaan sa PhilHealth para tulungan ang may hirap na pasyenteng walang pampagamot. Kinukwestiyon naman ni Senador Juan Miguel Zubiri ang pagtapyas ng 12 bilyong pisong pondo para sa Department of Education samantalang sa Article 5 ng 1987 Constitution, ang sektor ng edukasyon ang dapat prioridad at makakatanggap ng pinakamalaking pondo. Sa inaprobahang budget, aabot sa 1.1 trilyon ang alokasyon para sa DPWH,
Mas mataas yan kumpara sa DepEd na may 737 billion. Almost 42 billion. Kayo ba mga kababayan, kung kayong aking tatanungin, nadismaya din ba kayo dito sa ginawa ng BICAM noon na sinatambalos Zaldico na kaysa bigyang budget ang mga ahensyang nakakatulong sa mga ordinaryong mamamayan, binawasan pa, no? Grabe. Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. On the education sector. So, sana po, ready pa po ni Presidente yun. May veto powers po siya. Sabi nga po ni Senator Ping Lacson ay the President should exercise his veto powers on these line item budgets, no, of our different departments. So, sana mai-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on computerization. Diyan pa naman tayo mahina. Ang hina na ating mga kabataan dahil wala silang access to computer systems. Hindi nga sila marunong gumamit ng iba, gumamit ng computers. Isa rin sa inirereklamo ng senador Correct. ang tinanggal na pondo para sa Doppler radar at iba pang equipment ng DOST para sana mamonitor ang mga bagyo at kalamidad pero tinanggal sa BICAM. Umaasa si Zubiri na re-reviewing mabuti ng Pangulo ang detalye ng pambansang budget bago ito lagdaan at ikukonsidera ang pangailangan ng mga ahensyang tinamaan ng pagtatapyas ng budget. Ito siguro ang nakita ko na napaka-konti ng institutional amendments na ginawa ng Senado for the different departments. Kasi, for example, yung SUCs, talagang dinadagdag natin yung budget ng SUCs all throughout the health, PhilHealth position as well as education sector. All the others, and of course, medyo masama din ang loob ko sa modernization ng AFP, modernization program ng AFP. During my time, nagbigay po kami ng 12P for the modernization of the AFP and the Coast Guard. Dito po ay nabawasan sila ng 15. 15 yan kasi 50 billion po. Nakasulat doon ay 50 billion. Ngayon is 35 billion. It was supposed to be 50 billion modernization fund. It's now 15 billion. 35 billion. 15 ang nakaltas. So medyo masakit po para sa ating mga sundalo yan. Although, ang ginawa po daw nila, naglagay po sila ng dagdag allowance. Apila rin ni Senator Amy Marcos sa Pangulo, repasuhing mabuti ang pondo bago pirmahan. Pumalag si Marcos sa pagbabalik ng pondo sa ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP na una nang ipinatanggal. Ang pondoan niya ilalabas batay sa referral ng mga kongresista at senador at walang malinaw na guidelines paano ito ipapatupad. Kasi nangangapa kami sa dilim, papipirmahan sa'yo, yung total lang ang nandun, wala naman nakasaat na mga proyekto. Hindi naman namin alam kung ano naman nun, bibigyan ang tanging panawagan na lamang ay suriin ng maigi ng ating Pangulo at siya na lang ang mag-utos na ibalik yan. Kahit magtrabaho kami na walang problema. Isa ka pa, Senator Amy. Ang dami mong dakdak sa harap ng kamera pero hindi mo kayang pagsabihan ang iyong kapatid at yung iyong pinsan na si Tambalus Bonge. Ano kaya yun? Senador ka pa naman pero hindi mo kayang pagsabihan ang iyong pinsan na si Tamba at si Bonge. Ano pang sense ng iboboto ka nila kung puro ka lang ngak-ngak sa harap ng kamera at walang aksyon? Sa Miyerkules ngayong linggo ay ang huling araw ng sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero mungkahi ni Senator Amy Marcos kung rerepasuhin ng Pangulo at magdedesisyon na ibalik sa BICAM ang budget, handa raw magtrabaho ang mga senador para baguhin ang ilang detalye, partikular na yung mga provision na kinukwestiyon ng mga mababatas. Alex. Oo, dahil batid natin na may ilang mga senador na hindi pumirma doon sa sa Bicameral Conference Committee. So mula doon, parang questionable yung naturang inaprubahan ng BICAM. So tingnan natin, Mayan. Sige, maraming salamat Sir Mayan, Corbera. Hindi, wala na yung impeachment. Baka mali tayo. Pero sa tingin natin, kasi as of kahapon sa kami, kulang ng araw na lang ng buwan na natitira. at saka simula nung nagsalita kami Iglesia ni Cristo, na pinapanigan nila yung sinabi ni Marcos Jr. Wag nang ituloy ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Diba? Wala silang makuwang pirma. Walang mga congressmen. Takot. Takot. Tinakot ba naman ng isang Nelson Lubao at saka Jen Sobarjaga sa programa nila? Hindi sila ang tinakot, sila ang nanakot. Hindi, tinakot nga sila. Oh. Ni Nelson Lubao, saka ni Jen Sobarjaga. Alam mo, nung sabi ni Nelson, sabi niya, yung lahat ng pipirma, Makakalpukan pa. lahat ng pipirma para i-elevate sa Senado yung impeachment complaint laban kay VP Sara ay asahan na nila hindi sila makakatanggap ng endorsement Ng Pangulo. ng Pangulo, hindi endorsement ng iginagalang ng Iglesia ni Cristo. Oo. So, ano to? Parang silang pangkaliwat kanan dito sa
Tingnan mo nga yung crush rating ni Martin. Si Martin, nagkanda balelong na sa laki ng kanyang tiyan, ang laki ng kanyang ulo, pero piki ng kanyang mga legs. Pagkakalawlaw ng gusto. Oo. Tapos yung nagbuhos ka na ng kamal-kamal na bilyong-bilyong halaga ng ayuda Marlon, hindi ka pa rin pilit na gusto ng tao sa pilit ng mga ginagawa niyan. Isa na rin sige. Ayan, wala talaga siya. You will never be it for this country. Wala sa guhit ng palat ang maging Pangulo. Para ka na lang Jody Venecia. Alam, may nag-comment, gusto nga daw ni Mayor Baste maituloy ang impeachment. Alam nyo, even VP Sara is saying na mas gusto niya maituloy yan dahil magkakaroon siya ng proper forum kung saan niya mailalahad o madidepensahan ang kanyang sarili dahil dito sa impeachment, sa proseso ng impeachment ay merong respeto doon sa process, no? Hindi kagaya ng maupo ka sa Congress, hindi mo malaman kung ikaw ay resource person, kung ikaw ba ay isang, ano ba yun, alleged, resource and witness, and ikaw ba ay criminal ng naituturing, ikaw ba ay nakaharap sa husgado o congressman in aid of legislation, in aid of persecution ba ang ginagawa? Walang respeto sa batas, walang respeto sa proseso. At least with impeachment, diba? At least some people will level up their manners and decorum ba na sumunod. Yes, and gusto rin ni VP Sara na ma-elevate na yung impeachment. Kasi at least sa impeachment, siya na lamang ang inuusli. Yun Siya ang na lamang ang sinabi niya. sinisiraan. Para hindi na maapektuhan at madamay pa yung mga inosente niyang tauhan. Walang na- OVP members wala na namang hinaharas, OVP members, diba? na wala nang kakakinin ng trauma at nervous breakdown ng isang attorney like that. Kumusta na kaya siya? Alam mo, ina-expect ko nung OVP natin, parang Thanksgiving. Sana nandun. Oo, ina-expect na natin na nandun at Kailan maharap tayo. naka-indefinite leave yung ano, yung magaling Alin, ng bugate. Pwede ba kung naman siya? Oo naman po yun. Kahit nga iligo mo pa yung kunin ko yung bimpo mo. Layo na wala naman isa. Nandun. Hindi, pero alam mo, hindi kang bumulong. Okay lang yan. Hindi, sinasabi ko diba ang expectation mo since magsasara na, hindi na makakakompleto ng pirma. Iba nga yung isip ko, Marlon, eh. Ang ina-expect ko, since session break na, ang mga congressman natin, may kabaon na naman yan. Posible. At yung mga yan, dahil sa pagiging entitled nila at pamumuhay ng lavish kind of living, feeling nila mayayaman na sila and all, magwa-white Christmas yan. And when you say white Christmas, ito yung mga places that they go to na nag-snow. Saan yan? Europe. Sa Europe, maaaring nandiyan na naman nagpaparis-paris si Paris-paris? Diba? Zaldico, diba? Na nabalita naman kasi Abot ba helicopter niya ron? Mantakin nyo yun mga kababayan, sa Pilipinas ka lang makakita na isa kang public servant pero nakakapagbakasyon ka sa mga iba't ibang bansa, no? Nakakapag-shopping pa sa mga luxury brands. Kamukha nila Kimbo, Zaldico, Tambalos, no? Grabe talaga. Kaya nahahalata ng taong bayan kung gaano kakurakot ang gobyerno ngayon dahil sila mismo lantaran nilang pinapakita sa harap ng taong bayan ang kanilang mga gamit na galing sa nakaw, no? Hindi, tsaka nabalita, di umano, na meron na siyang apartment. Alam mo, chismis ko din, baka because may apartment nga ang kanyang asawa doon, di ba? Si Miss Arte Dominista. We don't know about the others, but I am very sure na happy ang mga bulsa niyan. Di ba? So, kinonta pa. Yung umpisa pa lang ng hearing, yung umpisa pa lang ng sinisiraan nila, ang Pangulong Rodrigo Duterte sa CBP sa kumakaman ng lipak-lipak na salita. So nakapag-ipon na. Sobra. So- And bonus na lang po. Dahil pagkakada session break, meron talaga silang mga pabaon. Ganon kagalante ang isang Martin Romualdez. Pero naniniwala ka na ang perang hindi mo pinaghirapan ay mabilis mawala. Yes, ika nga, easy money, easy go. Ako rin naniniwala ako. Pero, syempre, matalino na rin yung mga yan. I-invest na yan, Marlon, sa properties, sa kung saang offshore accounts probably, para walang trace. Diba? Ganun naman ang ano. Ganun naman ang pattern nila at nakuha nilang coaching from the leadership of Marcos Jr. Diba? Meron daw hindi pala comment pa. Merong hindi pala comment sa atin pero laging nanonood, silent viewer natin. Si Maribel Acuña. Ay, hello po, Ambish. Pero ngayon nag-comment na. Hindi na niya Hindi niya matiis. matiis, hindi niya Kasi matiis. nga, Thank you, Maribel Acuña. maaaring maganda masyado din Yung ambition ni maganda Tambalos masyado. hindi yan lahat. Ayun na. Thank you sa inyo ha. Alam nyo, ang ambition, for it to become true, it should not be blocked by negative energies. Di ba? Ano bang mga negative energy? May ambition ka na magka-posisyon, pero for you to get there, kailangan mong
maging sinungaling. Kailangan mong masira ang buhay ng ibang tao, di ba? Kapag sinira mo ang buhay ng isang tao, hindi naman yung tao lang yun ang sinisira mo. Parang tayo, kung tayo tinarget, may ISS tayo or mga individual support staff na nadamay. Di ba? Ganun lang naman yun. Never entertain negative vibes because negative vibes attracts negative energy. Yun, naka-English si So, syempre, Marlon. I do not di ba? college, di ba? So, don't English me too deep. Diba sa Tagalog yun? Baka maniwala naman silang you did not college. Di ba? Maligayang Bibiro lang po Pasko sa tayo. inyong dalawa. Si Marlon is standing ko yung council ko na yun, declared na savings para paghatian ng mga tulongers. Alam mo, Marlon, marami-rami akong inilapit lately na hingan ng tulong sa ating mga kaibigan, no? Pero talagang nagtitipid na eh. Alam mo yung para, di ba, para makapag-declare na yung mga savings ba? Ay, dami pa yung mga nasibaso. Nakabala na tayo. Pero yung kay Colonel Grijaldo, malungkot to pa. Oo. Ang isang General Wilkins Villanueva, hindi nila in-implement yung pagsacycling content dahil magpapasko raw. Pero yung pala, kaya naging photographer na si photographer na si Ikaw muna dyan. Pero dahil magpapasko raw. Pero kung kay Colonel Grijaldo, talagang mula hospital, kinuha pa ho nila at ikinulong nila ngayon sa House of Romualdez. So, ibig sabihin, ang may Pasko lang, si General Wilkins Villanueva at ang Pasko para sa pamilya ni Colonel Grijaldo, hindi ho kinikilala ng Quad Committee. Ganyan ho walang puso, ganyan kahayop ang mga opisyalis at miyembro nito. Na hindi mo lang wag na lang muna yung Pasko. Dahil alam naman natin lahat na inoperahan sa balikat ang isang Colonel Grijaldo. Pero dahil sa tindi ng galit nila, kung saan si Colonel Grijaldo yung nagbunyag na pinilit siyang papirmahin sa isang testimonya para lamang katigan yung di umano'y statement ni Colonel Garma na may reward money pagka sa extrajudicial killings. Kahit may sakit, kahit bagong opera, ayun, kinukulong nila ngayon sa House of Romualdez. May pakulay lang kami. Maria G, thank you so much. Buti pa si Maria G, may pakulay. Si Maria P. Wala. Kilala niyo si Maria P? Si Maria Pamela. Uy, kahapon yung na-meet natin si Ma'am Ruby. Ma'am Ruby. Pilit na nag-abot ng live na pakulay ang tawag doon. Pilit din naman namin tinatanggihan. Ganyan na ganyan sa EDSA. Ngayon Pam nag-message. Sa'yo? Invite niya raw tayo sa... nung nag-English pupungas-pungas na ako kanya dahil maaga tayo natulog dahil maaga yung flight natin. Sabi ko sa ito, sinagot ko rin ng English. Sure. Dami na ng tao pero hindi pa rito yung ganap eh. Mukhang nagdadating yung mga DIT. Nakakatuwa dahil mainit po yung nakikita natin may na pagkakatay yung Atty. Pete Rodriguez. Sa airport pa lang, may isang kandidato sa lokal ang talagang tinatawag siya. Yung pala, Hindi na nga din, yung una attorney Vic yung narinig ko. Hanggang sa iyo kasi hindi na kukuha yung attention niya. Vic na lang para mabilis. Vic, kasi may Vic! kasama pala sila sa law school during UST days nila. Pero salamat po at kahit paano Kami po ay tumakas ng pagkakataon na kayo ay makahuntahan. Dahil alam namin mamaya, medyo busy na kami. pero magla-live din. Oo, maglalay din ho kami mamaya. Subaybayin po. Nahihiya na rin naman kami. Kailangan na po namin bumalik sa loob. Ito may kumukuha sa amin ng picture. Kunyari, hindi natin alam, Kunyari, hindi kinukuha tayo natin. picture pa. Kunyari, kinukuha daw kami ng circuit, labi niya. Ayun po. Salamat at magbabalik po kami mamaya. Pero yun lang, nung asahan natin na if Sana. somehow hindi matuloy Sana hindi ang impeachment this year, we will still, hindi natin kailangan magpaka-relax next year na hindi na ito mangyayari. Demonyo po ang mga kalaban. Tandaan natin. At dahil sa sinabi ni Pam na hindi natin kailangan magpaka-relax ni Shit, kailangan po maging alerto tayo, maging matalino tayo sa iboboto natin sa midterm elections. At tulungan niyo kami, samahan niyo kami na unawa sa mamayang Pilipino kung gaano ka-importante at kahalaga ang nalalapit na midterm elections dahil kung iboboto natin ay basta-basta at sino-sino lang, malaman sa malaman, matuloy po ang impeachment trial laban kay Vice President. So okay, question, Marlon. Ibig sabihin, kung mapalagpas natin ngayon, next year, while we do the election, Ay, nako. Anyway, ano pa po ang pwede nyo i-share sa ating mga kababayan, Sen, din sa Senado? Lang sa kaninang umaga hanggang tanghali sa Pangasinan kung saan tayo yung nag-proxy na namigay ng mga titulo sa ating mga magsasaka. Mga halos 2,000 magsasaka po yun sa buong lalawigan ng Pangasinan na nabiyayaan ng titulo sa Agrarian Reform Program at yung condonation ng kanilang mga utang sa land bank at nagkaroon din ng mga bagong maliliit na traktora para sa ating magsasaka. So kanina pong yun, kaya hindi ko na alam kung saan pupunta.
na diretso dito. So, yung mga good news naman, yung may mga magsasaka tayong natutulungan. Ito po ba, no? Magtutuloy-tuloy pa rin, Sen? Kasi ang daming nag-ano to magsasaka. Nung nakaraan, sa Bukidnon kayo nagpunta, ito hong pag-award na ito. Makikita niyo yung mga magsasaka, halos mangiyak-ngiyak, Sen, ha? Opo, meron po ako sa 21, sa Leyte. Okay, Sa Leyte. opo. Tuloy-tuloy po yan. Sabi ko nga, parang hindi nyo na ako binigyan ng break. Yung pupuntahan parang December 23. Ganun po, nako. Nagkaroon pang December 23, kaya hindi ako pwedeng pupunta ng Japan. Baka mamigay tayo na titulo sa Japan. Pauwi na natin yung mga kababayan natin sa Japan, ano ha. Ayun, bukod pa po dyan, mayroong ilang araw na lamang ang pagdinig po, hearing po ng Hanggang Senado. Merkules na lang po. Hanggang Merkules. At may nakasalang, may mga in-approve din ngayon yung mga protected areas, mga wetlands. Kanina po, marami po yun eh. Marami po na na-aprobahan kanina. Tsaka yung mga bagong upgraded na LTO, nakasalang po yun sa Alamino, sa Bayambang, sa Bulinaw. Yung kasi may mga classification ng Land Transportation Office, Class B, magiging Class A, etc. etc. Opo. Pero ito yung more on approval na po ito. Kailangan pa ng mga counter. Opo. Ano yun ang House, so approve na lang ng Senate. Siguro bukas yan. So maraming mapapasok sa tanggapan ng Pangulong Bongbong na kanya pong pipirman para maging ganap na batas. Bago magbagong taon tambak yun. Ayun. Baka ito ng mga 30, mahigit. Pero doon sa part ng ating national budget, approved na po yung ating wala nang problema. Siguro hanggang bukas yan. Ano na yan? Baka yung roll bill na yan. Idadali na po sa tanggapan ng Pangulo. Correct, oo. Ayan, opo. Meron pa kayo, Sen? Baka alam ko, baka tinatawag kayo mamaya sa plenaryo ng Senado. Opo. Tatawagin tayo ito, pero nag-excuse ako. Sabi ko, hinahanap na rin ako dito sa Net25. hindi ako nakikita rito na pero pupunta po tayo dyan. Meron po tayong kung hindi live at taping sa... Bukas. In-expect po namin kayo, Sen. Bukas na. Bukas po yung Martes. Opo, 17. Susuot doon. Anong susuot na dapat isuot? Ay, wala pang rugged lang po. Pang kampanya, Sen. Kasi iba yung uniforme nyo eh. Alam niyo naman kami ni Nelson, t-shirt lang kami. Sige po. Agahan pa na lang bukas. Opo. Okay, Sen. Salamat po. Salamat po sa pagkakataong ito. Opo. Senador Francis Tolentino po. Ang dami nilang trabaho ngayon. Mukhang habol yung last 3 days. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.